Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo 2026 at ika-19 sa buwan ng Julhijjah 1447 sa Islamic Isra calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Cosin, sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama. Radyo Natin Carolina Abbas, magbibigay ng mga balita sa loob at labas ng ating bansa. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At hatid din sa inyo ng Amaya Beach Resort na matatagpuan sa may Dato Udinsin Suata or Kosyong Dato Udinsin Suata, Maguindanao del Norte. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago ho natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. At ang ating lagay ng panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Para sa ating ulat panahon, inilabas kanina alas 5 ng umaga. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang kondisyon ng hangin at karagatan ng hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng silangan hanggang hilagang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Ang heat index ay nasa 41 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:28 ng umaga at lulubog alas 5:52 ng hapon.
At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni Barmer Chief Minister Honorable Abdurraouf Imakakua, katuwang ng DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, agad na inilikasan ng MDRRMO ang mga residente dahil sa bakbakan ng dalawang grupo sa barangay Bagoingad, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang mga ito ay pansamantalang nasa isang eskwelahan na nagsilbing evacuation center sa sitio nursery ng nasabing barangay. Samantala, formal lang tinanggap ni Abdul Nasir Tung Abbas ang Certificate of Nomination and Acceptance or CUNA bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Maguindanao del Norte, 4th District Representative sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party or UBGP para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election 2026. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, ang pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ali Mitimbang at sa pamamagitan ng Give Heart Agenda ay naglalayong isulong ang mga karapatan ng kababayan. Isa sa mga pamamaraan nito ay ang pagbibigay ng human rights education at mga learning session na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mahalagang batas, mekanismo at mga legal na remedy na makakatulong sa ating mga komunidad. Humigit kumulang 80 kababayan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Maguindanao del Sur, kabilang ang Dato Angal, Ampatuan, Dato Muntawal, Dato Abdullah Sangki, Buluan, GSKP, Manguda Dato, Paglata at Pandag ang lumahok sa programang Provision of Legal Assistance and Legal Awareness. Ginanap ang aktibidad noong ika-22 sa buwan ng Abril, araw ng Martes, na ginanap sa Kalilintad Hall, Provincial Capital, Buluan, Maguindanao del Sur. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, formal na tinanggap ng Bangsamoro Commission for Preservation of Cultural Heritage ang bagong nitong tagapangulo na si Robert Alonto sa isang assumption na seremony na ginanap noong kahapon, ika-5 sa buwan ng Mayo, taong kasalukuyan sa Bangsamoro Museum sa Cotabato City. Ito ay hudyata ng paglipat ng pamumuno sa komisyon na nangangasiwa sa pamalang kultural ng rehiyon. Ang seremonyal ay turnover nitong Martes o kahapon ay dinaluhan ng papalabas na tagapangulo ng BCPH or BCPCH na si Salim Lingasa, na nagbigay diin sa mahalagang tagumpay sa panahon ng kaniyang panunungkulan. Sinundan ito ng mga mensahe mula sa mga komisyoner
na kumakatawan sa mga isla at mainland sa nalalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang formal na turnover kabilang ang simbolikong pagsasalin ng pamumuno ay naganap bago ang mensahe ni Chairperson na Alunto na inaasahang mangunguna nanguna sa komisyon sa susunod nitong yugto ng mga programa at inisyatiba. Para sa iba pa nating mga balita, 50 benepisyaryo mula sa isang kooperatiba ng mga magsasaka sa Bagua 2 sa Cotabato City ang nakatanggap ng suporta sa pamagitan ng isang community initiative na pinangunahan ng mga intern student at katuwang ang Cotabato State University or CSU. Layunin ng programang ito na palakasin ang lokal na agrikultura at mapabuti ang kapakanan ng mga magsasaka. 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Naghain na ng kanyang kandidatura si dating GSKP Mayor Rafsanjani Bimbo Ali para sa posisyon bilang kinatawan ng 5th Parliamentary District ng Maguindanao del Sur. Siya ay tumakbo sa ilalim ng Bangsamoro Federalista Party or BFP at formal lang nagsumiti ng kanyang Certificate of Candidacy or COC para sa halalan sa Bangsamoro Region. Samantala, formal lang natanggap ni dating COMELEC Chairman Attorney Sheriff Abbas ang kanyang Certificate of Nomination and Acceptance or ARCONA mula sa United Bangsamoro Justice Party or UBGP bilang opisyal na kandidato ng partido sa pagka-parliamentary sa 1st District ng Cotabato City. Ang kuna ay personal ay pinagkaloob ni UBGP President Ahud Al-Haj Murad Balawag Ibrahim kasama ang iba pang matataas sa opisyal ng partido na sina Dr. Zulkarnain Abbas, UBGP Cotabato City or Cotabato City Chapter President at iba pa. 17 minuto makalipas ang 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagua Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagua Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral
bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko ada ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakay at daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h.
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa dating mga balita, 22 mahihirapan na residente ng Tamparan na ang agarang nakatanggap ng tulong or tulong medikal mula sa Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng Bangsamoro Critical Assistance and Response to Emergency Situation or BCARES program. Sa kabuuang bilang ng mga benepisyaryo, 16 ang pinagkalooban ng tulong pinansyal para sa pagbili ng mga kinakailangang gamot habang 6 naman ang nabigyan ng karagdagang suporta para sa kanilang bayarin sa hospital. Layunin ng programa na mabigyan o magbigay ng agarang tulong at ginhawa sa mga pamilyang kapos sa kakayahang tustusan ang kanilang pangangailangang pangkalusugan sa pamagitan ng mabilis at maayos na pagproseso ng ayuda. Mababawasan ang kanilang pasanin at mabibigyan sila ng pagkakataong makapagpagamot ng hindi na lubusang nahirapan sa gastusin. Patuloy na nagsisilbing sandigan ng BCARES sa programa sa panahon ng krisis sa pagbibigay ng agarang tulong pinansyal para sa pagpapaospital, gamutan at iba pang pangangailangang medikal at pang-emergency. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, 5 membro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko kamakailan sa militar. Dala ang kanilang mga armas upang muling makapamuhay ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. Inipresenta ni Lieutenant Colonel William Sabado, Commander of 1st Mechanized Infantry Battalion, ang nagbalik loob kay Brigadier General Edgar De Cato, Commander ng 601st Infantry Brigade sa headquarters ng 1st Mechanized sa Talayan ng Maguindanao del Sur. Ayon kay Cato, ang kusang pagsuko ng mga dating rebelde ay isang mahalagang hakbang na nagpapakita ng kanilang kagustuhang yakapin ang kapayapaan. Ang mga nagbalik loob ay tumanggap ng bigas, tulong pinansyal at iba pang tulong mula sa pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Dalawamput-walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, karagdagang 233 pa ng mga elementary pupils ang kasalukuyang bakasyon sa klase sa bayan na Dato Muntawal sa Maguindanao del Sur. Ang nakatanggap ng libreng tuli noong araw ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo, taong kasalukuyan ng public service team ng isang Bangsamoro Regional Permit at ng kanilang mga partners sa humanitarian groups.
Mismo ang mayor ng Dato Montawala, si Vicman Montawala, ang nagkumpirma noong araw ng Martes na mayroong 233 na mga batang mga Muslim at Christian sa isang community engagement sa kanilang bayan ang nakatanggap ng nasabing beneficiary programa mula sa tanggapan ni Bangsamoro Parliament, Dr. Cadel Juju Sinulinding Jr. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa iba pa nating mga balita, pabababain ang presyo ng bigas. Ito ang isa sa naging utosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. Sinabi ni Presidential Communication Officer PCO Undersecretary at Palasa Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang noong araw ng Martes na ito ang inihayag ni Pangulong Marcos matapos sa pangunahan ng ika-6 na uplift meeting sa Palasyo ng Malacanang. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang supply ng langis at pondo ng pamahalaan para sa patuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno sa mamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilhina. Para sa iba pa nating mga balita, nagbabala ang Malacanang sa mga gumagawa ng krimen, partikular na ang mga fake news or mga fake news peddlers na hindi sila sasantuhin ng batas. Ito ang sinabi ng Presidential Communication Officer Secretary at Palasa Press Officer Claire Castro sa sinagawang press briefing sa Malacanang na pananagutin ng gobyerno ang mga individual na nagpapakalat ng fake news na nasasangkot sa mga kaugnay na kasalanan. Para sa ating panghuling balita, dumagsa ang mga nananampalatayang Muslim mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang mga Pilipino Bangsamoro mula sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao sa Al-Masjid An-Nabawi, isa sa mga pinakabanal na lugar sa Islam. Matatagpuan ito sa lungsod ng Madina at tinatawag na Prophet Muhammad mismo noong siya ay lumipat sa hijra mula sa Makkah papuntang Madina. Dahil dito taglay ng masjid ang napakalalim na kahalagahan espiritual para sa mga Muslim sa buong mundo. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At ang ating radyo natin balita ay hatid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamahala ni Minister Dato Muslim Njisema Arbapamos at sa kanilang Director General Dato Surababutazil Jr. At bago tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers, hello sa aming program director, Sir PB Jawaril, at hello to Sir Dennis Martinez Pastor, kay Sada Ismaila, at sa lahat po ng ating mga viewers at tagapakinig sa 95.9 dyan sa may Lugay-Lugay area, kay Noraida Udasan, to all Udasan family and Lomna family. At of course, dyan sa may Bubong area kay Babu Limbo, to all Mindo family, at dyan sa may Bagwados kay Omo Otaymin Gampong, at kay Mamas Simbay Adam at Sagira Ibay. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng kalahating minuto.
Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Norisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong nakasama radyo natin, Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Sa Mother's Day sa linggo. Oo, dagdagan mo pa ng 2,000 pesos. Ayun, di na mga naman. Wow. Mother's Day gift ng 2x2. Ayan. Salamat mga anak, nagkaroon ako ng pera. Ayan sinasabi. Alam nyo ba anak? Matagal ko nang inihingi sa taas na mapasyal ako dito, pero ang sabi ng mga anak ko, ay hindi tayo mapuntahan kasi lagi ka lang nasa taas, saka nasa TV lang tayo. Ito nangyari. Natsambahan ko yung yung mga staff ninyo sa labas. Aba, tinan mo nga naman. Iba talaga. Talagang sa akin ibinigay. Yun, Para sa inyo, para sa inyo Para talaga. sa inyo At talaga. hindi lang yan. Sherwin, ano pa? Naku, kailangan masagot na ating word of the day para makuha niyo ating medium component. Menu. Menu! Menu ang ating word of the day. Kaya naman